Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong October 21 taong 2024. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ito po yung aking nakikita po natin dito yung aking previous projections noong pang October 2. Ayan, medyo mga ilang araw na rin ang nakakalipas. At sa aking mga projections na ito ay nasabi ko po rito na kung mababasag po niya yung ating minor resistance line dito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan, umangat po siya pero umabot lamang po siya hanggang dito, kung saan ay nagpapakita po ito na meron po tayong isang additional na minor resistance line dito. Ayan, color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance, lahat naman po ng mga kulay red ay support. Ayan, ngayon ay nabasag po ito, kaya nagsisilbi po itong isang support, ang 2.5. Ayan. At ngayon ay yung aking projection dito ay yan, posible po siyang makaranas ng consolidation na naman dito. Ayan. At mukhang yan po yung mangyayari ngayon kay Dogwifhat. Mukhang base sa akin nakikita ay mukhang ito po yung kanyang magiging paggalaw sa mga paparating na araw, sapagkat mapapansin po natin dito ay mula noong October 15 hanggang sa kasalukuyan ay maliliit yung mga nabubuong QQE bars nito at mga kulay gray pa ito. Kapag ganyan po yung nakikita natin, ibig sabihin ay wala pong gaanong sapat na momentum itong si WIF, ang market ni WIF, para gumalaw ng malaki. Kaya sa kadalasan ay kapag ganito yung signal ng ating QQE mode indicator ay nauuwi po ito sa consolidation. Mapapansin na rin natin na yung ating house rate indicator ay kulay green. Nagsasabi rin na bullish ang kalagayan ni Dogwifhat. Kaso lumiliit yung kanyang sukat o pangangatawan nito, kaya nanghihina po yung kanyang bullish momentum. Kaya dahil dyan, ayan po yung aking naging mga basihan kung bakit ko nasabi na mukhang sa mga paparating na araw ay makakaranas po ng consolidation itong si Dogwifhat dito po sa pagitan ng ating minor resistance line dito sa presyong 2.871 at saka minor support naman na 2.5. Syempre nandyan pa rin po yung chances na posible itong magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, at kung para ito ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo ay kailangan po niyang basagin yung ating minor resistance line dito na 2.871. At syempre nandyan na rin yung chances na maaari itong bumagsak. Ayan, kung pag ito po ay babagsak ay syempre kapag tumagos po siya rito sa support, minor support na 2.5, ay ayan, posible po siyang bumagsak at umabot dito sa 2.119. Ayan. Ngayon ay kung pag i-zoom out po kasi natin ay meron tayong isang malaking pattern dito. Isa po itong descending wedge pattern at nakaranas po siya ng breakout dito sa upper portion nito noong pang mga September 20. Ayan, dito po siya. Isa po itong bullish breakout at ito po yung parang nagbibigay ito ng parang pwersa para umangat. At base po sa ating pattern na ito ay nakikita ko po na ang pinakamataas na posibleng akyatin nito ay ang 3.812. Ayan, valid pa rin po yung ating yung breakout sa ating pattern na ito at mukhang ito po yung kanyang susubukang pinakamataas na akyatin na presyo dulot po ng kanyang naranasang breakout dito. Kaya ayan, mananatili pa rin na active yung ating pattern na yan. Yan, pero sa ngayon, ayan, medyo matagal-tagal po yan na aakyatin ito. Makakaranas pa po siya ng mga corrections, consolidations.
Ayan, bago po niya posibleng marating yung pinaka-target natin dito. At ayan, ayan po ulit. Sa ngayon, or sa mga paparating na araw ay masasabi kong mukhang makakaranas po muna siya ng consolidation ngayon. Ayan, wala pong na-trigger na mga trades natin dito. Ayan, yung inaasahan po natin na matitrigger dito ay yung nakaabang na sell pending order natin dito sa 3.196. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.